Noong Setyembre 20, sa loob ng isang bagong apartment sa Sunrise, Florida, isang karumal-dumal na eksena ang tumambad sa mga awtoridad. Isang babae ang natagpuang wala ng buhay sa banyo habang ang kanyang nobyo na si Fidel Lopez ay humahagulgol sa tabi nito. Sa simula, inakala ng lahat na ito ay isang trahedya ng maling laro sa kama. Ngunit ang bawat sulok ng silid ay nagsasalita ng isang katotohanang mas masahol pa sa impyerno. Ang tanging pangarap ni Maria Nemeth ay ang simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay kasama ang lalaking mahal niya. Isang linggo pa lamang silang naninirahan sa unit na iyon at puno sila ng plano para sa kinabukasan. Ngunit ang pangarap na iyon ay nauwi sa isang malagim na krimen kung saan ang katarungan na lamang ang tanging magagawa para sa kanyang naulilang pamilya. Ano ang nagtulak sa isang lalaki na gawin ang isang bagay na hindi man lang magagawa ng isang hayop? Paano nauwi ang isang gabi ng tekila sa isang sitwasyong literal na dinukutan ng mga laman loob ang biktima? Sapat ba ang selos para maging isang halimaw na walang katulad? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po! Ang karumal-dumal na trahedyang ito ay sumabog sa loob ng banyo nang gamitin ni Fidel Lopez ang isang bote ng beer bilang instrumento ng kanyang hindi maipaliwanag na galit. Sa gitna ng kanilang pagtatalik nang mabanggit ni Maria ang pangalan ng kanyang dating asawa, tila isang switch ang napindot sa utak ni Fidel. Hindi lamang siya sumigaw o nakipagtalo. Kinuha niya ang bote ng beer at buong puwersa itong ipinasok sa loob ng maselang bahagi ng katawan ni Maria. Ngunit hindi doon natapos ang lahat dahil ang bote ay naging simula lamang ng kanyang brutalidad. Ang matinding selos na pinalala ng tekila ay nagtulak kay Fidel na ipasok ang kanyang buong kamay at braso sa loob ni Maria, kung saan literal niyang dinukot at hinila palabas ang mga internal organs ng biktima kabilang ang bahagi ng bituka nito. Ang bote ng beer na unang ginamit ay natagpuan sa crime scene na may bakas ng dugo, isang piping saksi sa sakit na naramdaman ni Maria bago siya mawalan ng malay. Dahil sa tindi ng pinsalang idinulot ng bote at ng mga kamay ni Fidel, ang apartment na dapat ay kanlungan ng pag-ibig ay naging isang madugong labyrinth. Ang bawat sulok ng closet kung saan sila unang nagsimula ay natalsikan ng dugo at may mga piraso ng tissue o laman ng tao na natagpuan pa sa pintuan. Ang tensyon ay lalong tumindi nang mapagtanto ni Fidel ang kanyang ginawa, ngunit sa halip na agad tumawag ng tulong, pinili niya munang lumabas at manigarilyo upang mag-isip ng alibay. Kinaladkad niya ang duguang katawan ni Maria patungo sa banyo, kung saan sinubukan niyang buhusan ng tubig ang mukha nito. Ngunit sa puntong iyon, ang pinsalang gawa ng bote at ng kanyang sariling mga kamay ay hindi na maaaring mabaliktad. Ang bawat galaw ni Fidel ay kalkulado. Habang ang biktima ay naghihingalo, nagawa pa niyang maglinis ng ilang bahagi ng sahig at mag-imbento ng kwento upang magmukhang biktima rin siya ng sitwasyon. Habang ang mga medical team ay pilit na isinasalba ang buhay ni Maria, tumambad sa kanila ang isang house of horrors. Ang bote ng beer ay hindi lamang isang gamit sa bahay nung gabing iyon, kundi naging simbolo ng isang lalaking nawalan ng katinuan dahil sa possessive na selos. Sa bawat interrogation, pilit na inililigaw ni Fidel ang mga pulis, sinasabing nakiusap si Maria na gamitin ang bote. Ngunit ang tindi ng internal trauma at ang dami ng dugong nawala sa biktima ay nagsasabing ito ay isang sadyang pag-atake. Ang conflict na ito ay umabot sa sukdulan ng aminin din ni Fidel na bukod sa bote at kamay, ginamitan din niya ng plantsa sa buhok at iba pang mga bagay si Maria upang lalong pahirapan ito habang ito ay nagsusumamo para sa kanyang hininga. Ang bawat detalye ng interrogation ay nagpapakita ng isang sociopath.
Umiiyak siya kapag pinag-uusapan ang kanyang sariling takot, ngunit walang bakas ng tunay na pagsisisi para sa kahindik-hindik na torture na dinanas ni Maria. Ang investigasyon ay nagpatuloy sa loob ng ilang buwan, kung saan lumabas ang resulta ng autopsy na naglarawan sa mga pinsala ni Maria bilang mga pinsalang hindi karaniwang nakikita sa mga krimeng sexual, kundi sa mga sitwasyong may intensyong mag-torture. Ang bote ng beer ay bumasag sa loob ng kanyang katawan na nagdulot ng mga internal lacerations na naging sanhi ng mabilis na pagkaubos ng dugo. Ang bawat patak ng dugo sa kisame at dingding ng apartment ay nagkwento ng isang marahas na pakikibaka. Ang tensyon sa loob ng korte ay naging napakabigat nang ipakita ang mga larawan ng crime scene. Maging ang mga batikang investigador ay hindi napigilang mangilabot sa brutalidad na ipinamalas ni Fidel. Ang conflict sa pagitan ng depensa ni Fidel na siya ay lango sa alak at hindi alam ang ginagawa laban sa ebidensya ng kanyang pagtatangkang maglinis ng ebidensya ang naging pako sa kanyang kabaong. Ang bawat hakbang ni Fidel nung gabing iyon, mula sa pagkuha ng bote hanggang sa pagtawag sa siyam isa-isa matapos ang mahabang paghihintay, ay nagpapatunay na mayroon siyang kamalayan sa kanyang ginagawang kasamaan. Ang transformasyon ni Fidel Lopez mula sa isang mapagmahal na nobyo patungo sa pagiging isang human monster ay nag-iwan ng malalim na sugat sa Sunrise, Florida. Ang kanyang naging desisyon na hayaang kontrolin siya ng kanyang insecurity at ng espiritu ng alak ay nagresulta sa pagwakas ng buhay ni Maria at sa sarili niyang habambuhay na pagkabilanggo. Mula sa isang mekaniko na may maayos na trabaho, siya ay naging mukha ng pinakamarahas na uri ng domestic violence. Ang imahe ng kanilang apartment complex ay tuluyan ng nabago. Ang unit na iyon ay hindi na muling titingnan bilang isang tahanan kundi bilang lugar ng isang krimen na lumampas sa imahinasyon ng karaniwang tao. Ang pagbabagong ito ay naramdaman din ng kanyang sariling pamilya na kailangang dalhin ang kahihiyan ng kanyang ginawa habang ang kanilang anak ay kinikilala bilang isa sa pinakabrutal na kriminal sa kasaysayan ng estado. Sa panig ni Maria Nemeth, ang kanyang naging kamatayan ay nagsilbing mitya para sa mas malawak na diskusyon tungkol sa kaligtasan ng kababaihan sa loob ng kanilang sariling mga relasyon. Ang kanyang pamilya sa Peru ay kailangang harapin ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan ni Maria ang siyang kikitil sa kanyang buhay sa pinakamababang paraan. Ngunit sa likod ng trahedyang ito, ang dangal ni Maria ay naibalik ng patunayan ng korte na siya ay biktima ng isang sadista at hindi ng isang aksidente. Ang transformasyong ito ay nagpakita na ang katotohanan ay laging lalabas, gaano man kagaling ang pagpapanggap ng isang tao sa harap ng kamera o ng mga pulis. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng laban para sa katarungan ng mga biktima ng femicide at karahasan sa tahanan. Ang epektong ito ay nagbunga rin ng pagbabago sa batas at sa kung paano tinitingnan ang sexual battery na nauuwi sa pagpaslang. Ang sentensya kay Fidel na habambuhay na pagkabilanggo na walang parol ay ang huling yugto ng kanyang pagbagsak. Ang transformasyon ng kanyang buhay mula sa kalayaan patungo sa 4 na sulok ng rehas ay ang kabayaran sa bawat luhang pumatak mula kay Maria. Ang kwentong ito ay naging paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nananakit, at ang sinumang gagamit ng dahas ay kailanman ay hindi makakatakas sa mapanuring mata ng hustisya. Ang pagbabagong ito sa buhay ni Fidel ay nagsilbing babala na ang isang saglit ng pagpapakawala sa halimaw ng galit ay kapalit ng buong buhay na pagkakakulong at pagsisisi sa loob ng madilim na selda. Ang resolusyon sa kaso ni Fidel Lopez at Maria Nemeth ay dumating matapos ang mahaba at masakit na legal na proseso na tumagal ng halos 2 taon ng masusing investigasyon at trial. Noong Agosto 2017, sa harap ng hukom at ng mga nagdadalamhating kapamilya na nagmula pa sa Peru, formal na hinatulan si Fidel Lopez ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang anumang pagkakataon na makakuha ng parol o pansamantalang kalayaan.
Ang desisyong ito ay bahagi ng isang plea deal kung saan inamin ni Fidel ang lahat ng kanyang karumaldumal na ginawa, ang paggamit ng bote, ang pagdukot sa mga internal organs at ang sexual battery kapalit ng hindi pagsasampa ng parusang kamatayan o death penalty. Bagaman maraming netizens ang nagnais na siya ay bitayin dahil sa tindi ng brutalidad, ang resolusyong ito ay tiniyak na gugugulin ni Fidel ang bawat natitirang segundo ng kanyang buhay sa loob ng malamig na rehas, kung saan ang tanging maririnig niya ay ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling kasamaan. Ang resultang ito ay nagsilbing malakas na pahayag para sa Broward County, Florida, na ang mga krimen ng matinding sadismo ay hindi kailanman palalagpasin anuman ang idahilan ng suspek. Ang resolusyon sa kasong ito ay hindi lamang nagbigay ng hustisya sa papel, kundi nagbigay din ng kaunting katahimikan sa kaluluwa ni Maria at sa kanyang pamilya na pilit na bumabangon mula sa trahedya. Ang mga investigador na nakakita sa duguan at brutal na eksena noong gabing iyon ay nakadama ng matinding ginhawa nang sa wakas ay aminin ni Fidel ang katotohanan. Ang bawat piraso ng ebidensya mula sa bote ng beer hanggang sa mga butas sa dingding at ang mga bakas ng kamay sa banyo ay naging matibay na pundasyon sa pagkamit ng resolusyong ito na hindi na kailanman mababago ng anumang apela. Ang katarungang ito ay naging panangga para sa iba pang posibleng biktima dahil ang isang halimaw na tulad ni Fidel ay permanente nang tinanggalan ng pagkakataong makasama sa lipunan. Sa kasalukuyan, ang unit sa Sunrise, Florida ay naging simbolo na ng isang mahalagang aral na ang batas ay laging nakabantay at ang hustisya ay may paraan upang singilin ang mga nagkasala sa pinakamabigat na paraan. Ang resolusyon sa trahedya ni Maria at Fidel ay nagpaalala sa lahat na ang bawat aksyon ay may katumbas na pananagutan. Ang resulta ng kasong ito ay nananatiling isa sa pinakadetalyado at pinakamadugong interrogation sa kasaysayan ng Amerika na hanggang ngayon ay pinag-aaralan ng mga criminologists upang mas maunawaan ang psychology ng isang latent monster. Ang resolusyon ay hindi man maibabalik ang buhay ni Maria, ay nagsisilbing proteksyon para sa kinabukasan, isang patunay na ang bawat inosenteng buhay na kinuha sa marahas na paraan ay hindi kailanman malilimutan ng sistema ng hustisya. Ang kwento ni Maria Nemeth ay isang napakahalagang paalala sa ating lahat na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tamis ng salita, sa dami ng regalo o sa tagal ng pagsasama, kundi sa respeto, seguridad at pangangalaga sa dangal ng isa't isa. Mahalagang matutunan nating ang bawat anyo ng pananakit, maging ito man ay pisikal, emosyonal o ang simpleng pagbasag ng mga gamit sa bahay dahil sa selos ay hindi dapat kailanman tinatanggap bilang bahagi ng pag-ibig. Ang trahedyang idinulot ng isang bote at ng matinding puot ay nagtuturo sa atin na huwag magbulag-bulagan sa mga red flags ng ating kapareha, gaano man natin sila kamahal. Ang tunay na tagumpay sa isang relasyon ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan, hindi ang pagtitiis sa gitna ng takot, pananakit at karahasan. Ang kasaysayan ni Fidel Lopez ay isang babala sa mga taong nagpapakalunod sa kanilang insecurities. Ang galit na hindi na kontrol ay maaaring humantong sa isang hangganan na wala nang balikan, kung saan ang buhay mo at ng iyong mahal sa buhay ay sabay na mawawasak sa isang iglap. Sana ay magsilbi itong inspirasyon sa lahat ng mga kababaihan na kasalukuyang nakakaranas ng pang-aabuso, maliit man o malaki. Huwag nating hayaan na ang ating dangal at buhay ay mauwi sa isang trahedya bago tayo magpasyang kumilos at lumayo. Ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa mabilis na paraan, ngunit gaya ng ipinakita sa kasong ito, ang tadhana at ang batas ang kusang maniningil para sa bawat luhang iyong ibinuhos at sa bawat sakit na iyong tiniis. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya at ang kakayahang makatulog ng mahimbing dahil alam mong wala kang naagrabyado o nasaktang kapwa sa iyong buong paglalakbay.
Sa huli, ang integridad ay ang tanging sandatang hinding-hindi ka bibiguin. Ito ang magsisilbing proteksyon mo laban sa kadiliman ng mundo at magbibigay sa iyo ng lakas na manindigan para sa kung ano ang tama. Tandaan natin na ang bawat patak ng dugo mula sa isang tapat na kapareha ay may katumbas na pananagutan sa langit na walang sino mang makakatakas, gaano man karami ang iyong idahilan o gaano man kakinang ang iyong mga kasinungalingan sa harap ng korte. Dapat nating laging tandaan na ang pamilya at ang ating mga mahal sa buhay ay ang ating pinakamalaking kayamanan at ang pagtatraidor dito sa pamamagitan ng karahasan ay pagtatraidor din sa ating sariling kinabukasan at kaligtasan. Huwag nating hayaan na ang galit at poot ang maghari sa ating mga puso dahil ang pagpapatawad at pagpaparaya o ang simpleng paglayo sa sitwasyong mapanganib ay mga katangiang nagpapakita ng tunay na lakas ng isang tao. Hindi man natin kontrolado ang kataksilan o ang kasamaan ng ibang tao, kontrolado naman natin ang ating sariling mga desisyon para sa ating kaligtasan at kapayapaan. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay ang mabuhay ng may dignidad at iwan ang mundong ito na may malinis na pangalan, hindi bilang isang biktima o isang kriminal, kundi bilang isang taong nanindigan para sa katuwiran at integridad sa kabila ng lahat.